Sabi ko sa inyo before na basahin yung Proverbs 22. I don't know kung ginawa na ninyo. I don't know. Ginawa nyo? Amen. Kung hindi nyo ginawa, kasi sa Proverbs 22, ang dami dong mga payo na once na Tagalog, okay? Once na maintindihan mo, it has many lessons talaga. My goodness. And mula doon ako kukuha uli ng isa pang lesson for today. This time sa verse 29 ng Proverbs 22. Sabi diyan, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Tanong yon, eh? Sila ay naglilingkod sa, kanino daw? Sa mga hari. Hindi sa mga, pay attention to this. Merong dalawang lesson na makukuha ko mula dyan. But sa pagbabasa natin yan, we can understand na let's say, anong dinidemand sa atin, anong tinuturo sa atin ng Diyos. Tinuturo sa atin ng Diyos kung papaano tayo dapat kumilos para maging matagumpay sa buhay natin, sa finances natin. Here comes yung lesson 1. Ano ang lesson 1? Ang lesson 1 ay kailangan mong maging mahusay sa anumang ginagawa mo. Anong ibig sabihin ng salitang mahusay? Kasi sabi doon, kilala mo ba o alam mo ba kung sinong pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Maglilingkod sila sa mga hari. In other words, mas maganda yung opportunity nila. Hindi sila maglilingkod sa alipin. What does it mean? Pag yung tao mahusay, mas maraming pintuan mabubuksan sa kanya. Kasi hindi ka pwedeng mag-demand ng hindi naman ikaw. Mahihiya ka. Pwede na lang kung makapal mukha mo. Mahihiya kang magsabi, ma'am, ang sahod ko po, 10,000. Paanong 10,000? Ano ka magtrabaho? Pabaya ka sa trabaho. Pero kung alam mo, hindi yabang yan. Alam mo yung quality ng trabaho mo. Alam mo kung sino ka. Kasi sa mundo, merong dalawang uri ng trabahador. Merong mga tao na talagang binubuhos ang lahat nila. Ang tawag doon, mahusay. Mahusay. Kung hindi man nila alam, aalamin nila. Kung hindi sila marunong, matututunan nila. Kung ang employer nila Chinese, so mag-aaral silang magluto ng Chinese food. Kung ang employer nila ngayon, lumipat sila Italian, Italian. Sila yung taong kayang, sumabay sa musika. Alam niyo yun? Marunong sumayaw, right? Sa kung anong, do you understand yung kasabihan na yan? Eh? Marunong kang sumayaw ayon sa music. Kasi imagine kung ang music ay cha-cha, and then ang sayaw mo ay, it doesn't make sense. Right? Marunong ka sumaba. Kung ang music ay slow dance, hindi ka mag-cha-cha. Slow dance. So, ikaw yung taong marunong mag-adjust. Merong mga tao, lalo na sa yung mga nagtatrabaho abroad, ang hilig nilang magreklamo sa employer nila. And in many cases, hindi employer yung problema. Sure, sometimes may mga employer talaga na, my goodness, pinsan ni Satanas. We know. Ito ay, my goodness, we know. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Maraming employer na, maybe even sa umpisa mukhang, nakagano, right? Mabagsik na Pero ito pa nga yung mga employer na once na makuha mo yung loob, maipaglalaban ka. I tell you. Sino sa inyo may ganong employer? Sino? Alam nyo sinasabi ko? Sa umpisa, nung una kayong nagtrabaho, andun sila. Right? Lagi kang sinasaway and so on. After some time, nung naintindihan mo kung bakit sila ganon, nag-adjust ka sa kanila. Kinilala mo sila. Tinulak mo yung sarili mo maging mahusay, imbis na reklamador. No, ikaw ay naging mahusay na trabahador. Hindi reklamador. What happens? Yung employer mo ngayon, anumang hingin mo, kahit hindi mo hiningi, binibigay sa'yo. Nakuha mo yung loob niya. Pero merong mga taong madaya. Gusto nila itrato ko parang pamilya. Paano ka itatratong pamilya? Tulisan kang bata ka. Magtatrabaho lang pag nandyan yung employer. Pag nandyan yung employer, trabaho sila, kuno. Walis-walis. Chosan. Chosan. And then, pag umalis na ng bahay, higa na dun sa sopa. Picture na, pinipicturean yung living room, ipopost yung picture sa Facebook,
Papakita sa pamilya, tinan niyo kung saan ako nagtatrabaho, right? Right? Kukunin yung sunglass dun sa may kwarto ng employer. Sosuotin. Walang hiya, walang hiya. I'm telling you, walang hiya. Tapos kapag sinaway sila ng employer, kasi hindi tatanggapin ng employer yon, kasi kawalan ng respeto yan. Pag sinaway sila, pupunta sa pastor, pinipersecute ako. No, hindi ka pinipersecute. Hindi ka pinipersecute. Kung ako yung amo mo, tanggal ka na. Matagal na. Hindi ka mahusay sa trabaho mo. May iba ang galing magreklamo. Ang galing. Kesyo amo ko ganito. You know, this is not a good, this is not a good, let's say, character. Yung mga taong nagsasalta sa likuran ng amo nila. Kung meron kang dapat sabihin, kausapin mo yung amo mo. Harap-harapan. Yung iba mga traidor, I'm telling you, kinakausap, sasabihan yung amo sa iba, sa kapitbahay nila, for example. This is not good. This is not good because first of all, Kristiyano ka, ang tawag dyan ay chismis, ang tawag dyan ay intriga. Pangalawa, this is not good kasi hindi mo maresolusyonan yung problema kapag sinabi mo sa kapitbahay mo, anong magagawa niya? Siya kakausap sa amo mo? Sasabihin niya, sabi sa akin nung trabahador nyo, ganito ka raw, magbago ka ha? Magbago ka. So yung ginagawa mo yan ay yan ay kaartihan, yan ay drama. Tumigil kayong magreklamo. Bago kayong magreklamo, check first. Dahan-dahan, check. Kilalanin niyo yung amo niyo. Learn them. Kasi I do not believe na lahat ng amo ay, yung ulo basag. I don't believe this. I don't believe. Yung iba sa kanila, ganun. Kasi una nga, yung iba sa kanila, unbelievers. Maraming unbelievers. Yun pa lang, malaking ano na sa'yo, unbeliever. But it doesn't mean unbelievers sila. Yung trato mo sa kanila, pangit. Sa Biblia, makikita nyo mga men of God na nagtrabaho sa mga unbelievers. Si Joseph. Joseph nagtrabaho kay Pharaoh. Si Pharaoh, let's say, namuno sa Egypt. Pero anong sabi sa Biblia? Si Joseph, yung trabaho niya is excellent. Kaya si Pharaoh, naging kaibigan niya pa. Pinatira, sabi ni Pharaoh, asan yung tatay mo? Dalhin mo dito. Bibigyan ko kayo ng pinakamagandang lugar sa Egypt. Pinadala ni Pharaoh yung karawahe niya para sunduin sila Jacob para dalhin sa Egypt kasi naging magkaibigan sila. Si Daniel, nagtrabaho para kay Nebuchadnezzar. Sino si Nebuchadnezzar? Yung haring pumunta sa Jerusalem. Sinira yung Israel. Sinira yung templo ng Diyos. My goodness! Masamang tao. Pero sabi sa Biblia, dahil kay Daniel, si Nebuchadnezzar nagbago. Nakilala niya yung Diyos dahil kay Daniel. Ang daling magreklamo. But many times, yung reklamador, sila yung problema. I'm telling you, many times, mag-ingat kayo. Kailangan kayong maging mahusay sa trabaho nyo. At paano natin gagawin yung maging mahusay sa trabaho? Napag-usapan natin to before. Just to recap yung utak ninyo. Para maging mahusay, kailangan nandito kayo 100%. Hindi po kayo magiging mahusay sa anumang ginagawa nyo kung hindi ka 100% nandun. Anong ibig ko sabihin 100%? Yung katawan, yung utak, yung espiritu, yung puso, lahat nandun. Dapat 100%. Lalo na kayo na bago lang sa Hong Kong. Kung ikaw bago sa abroad, bago kang nag-abroad, first time mo mag-abroad, I know merong adjustment. Ibang-iba, mahirap. I know, homesick, I understand. Normal yan. Pero please, mag-adjust ka quickly. Kasi kung ganyan ka, mananatili kang ganyan, what will happen? Pwedeng maapektuhan trabaho mo. May mga tao nagtatrabaho, pero wala sa sarili. Kasi yung utak nila nandun sa Pilipinas pa rin. Lalo na ito ay even more common sa mga baguhan na magtrabaho sa ibang bansa. Kasi bago nga. So andun yung katawan nila pero andun pa rin. Andun pa rin. Tawag ng tawag sa Pilipinas. Siguro kaya laging may earphone. Laging. Andun. Right? Laging tinatawag, kamusta na kayo? Tumawag kaninang umaga. Hindi, kumain na kayo ng almusal. Tumawag ng tanghali. Hindi, kumain na kayong tanghalian. Gabi, kumain na kayo. Oh my goodness. Tatanungin mo rin, nahinga ka pa? Tanungin mo na lahat. Tumigil kayo kasi kapag lagi kang nandun, divided ka. Kaya hindi ka matututo sa trabaho mo. Mas mahihirapan kang mag-adjust.
Bakit ka pa nag-ibang bansa kung yung utak mo naman iiwan mo sa Pilipinas? Kung nasaan kayo, nandun kayo. Ilagay nyo yung sarili nyo doon. Tingnan nyo yung mga pastor. Kaming mga pastor, lagi kaming palipat-lipat. Isang araw, pagpunta nyo dito, wala na ako. Mapupunta ako sa kung saang lugar na dapat kong puntahan. Laging ganyan. Lahat kami ganyan. Pero saan man kami magpunta, dala namin yung puso namin. Dala ko yung utak ko. Dala ko yung, hindi lang katawan ko. Dala ko yung utak ko, dala ko yung sarili ko. Nung una akong umalis ng Pilipinas, ang una kong bansang pinuntahan para magtrabaho sa Africa, South Africa. At doon sa South Africa, walang Pilipino doon. Sa loob ng 2 years na nandun ako sa South Africa kasama yung asawa ko, may nakita kami isang Pilipina, yun na yung paalis na nga kami. Last week na namin, can you believe that? Last week na namin sa South Africa, at saka meron kaming na-meet na isang Pilipina, taga-Alabang. Sabi ko, ba't ngayon lang kayo? Oh my, paalis na kami next week na. But okay, fine. At least na-meet ko kayo. Ganito. Pero walang Filipino, malayo. Imagine kung wala ako doon sa Africa. Imagine kung nandun ako sa Africa at yung utak ko nasa Pilipinas pa rin. Hindi ko matutulungan yung mga taong nandun. Kasi maghahanap ako ng wala. Ala, bakit dito walang tinapa? Ba't dito? Ba't dito? Kasi ibang-iba ron. Hindi katulad sa Hong Kong. Sa Hong Kong, namimiss mo Pilipinas, punta kang worldwide. May mga may chicharon, may andun lahat. Sa Africa, wala. Kahit noodles nila iba. Mahilig ako sa noodles. Yung noodles sa Pilipinas. Mahilig ako sa noodles. And sa Africa, may noodles din. Sabi, uy, jackpot, may noodles na. Let's see, punta tayo doon, March. Let's go. Pagpunta namin sa shopping, sa grocery, uy, noodles to. And kinuha namin, at least, kahit papaano, you know? Right? Maalis yung, you know? Anong tawag sa gano'n? Yung craving. My goodness, nung niluto, walang lasa. Para kang kumain ng tissue. Oh my goodness. Kahit pagkain Pilipino, wala rito. Anong problema? Nandun ka sa Africa, hindi ko pwedeng i-compare. So, no problem. Walang pagkain Pilipino, walang problema. Andito ako sa Africa, I cannot expect na baguhin ng gobyerno yung sarili nila. I have to adjust. So we adjust. Kumain kami ng iba. Anong problema? Yan ang sikreto ng tagumpay. Marunong kang mag-adjust. Huwag mong i-expect na yung employer mo magbabago para sa'yo. Yon mangyayari afterwards. Kung mahusay ka. Kung mahusay ka, yung employer mo magbabago afterwards. Pero sa ngayon, ikaw yung listen, kayo na iyakin. Sinong iyakin? Sino? Alam mo kung sino ka. I advise you now. I advise you, change. Bago mahuli ang lahat. Kasi kapag hindi ka naging mahusay sa trabaho mo, puro iyak ka, puro drama ka, kinakausap ka ng employee mo, hindi ka makatingin na gano'n, puro iyak, kasi may problema ako sa pamilya ko. Hindi gusto malaman ng employer mo yan. Hindi ka niya hinar para sabihan mo ng problema mo sa pamilya. Hinar ka niya para magtrabaho. Wake up at magtrabaho ka. Kaya nga kayo nagpupunta sa church. Kasi sa church, pwede mong sabihin yung problema mo sa Diyos. You see? Pero sa employer nyo, hindi nyo dadalhin sa employer nyo yung mga tatanggalin kayo niya sa trabaho. Maging mahusay kayo sa trabaho. Pag-aralan nyo yung employer nyo. Pag-aralan nyo yung trabaho ninyo. Give your best. Gawin nyo kahit hindi nila hinihingi. Listen, gawin nyo kahit hindi nila hinihingi. Magugulat sila isang araw pagdating sa bahay, may ginawa ka na, you know? What? Hindi ko naman sinabi na ayusin tong ganito, pero tinan mo kung paano niya inayos. Of course, hindi ko sinasabi pinturahan niyo yung bahay niya. Pagdating to, ba't bahay ko blue? Sabi po ni pastor, ma'am, yung pastor namin, sabi niya, gawin daw yung hindi nyo hinihinya. So, eto blue, eto white, eto red, parang barbershop. Then, tanggal din kayo sa trabaho. Ang sinasabi kong gawin kahit hindi hinihingi, yung matuto kayo. Alam niyo ibig ko sabihin? Maging mahusay kayo. Mahusay. Huwag kayong pabigat sa trabaho nyo. Huwag kayong madaya sa trabaho nyo. Magtrabaho kayo kahit wala yung employer nyo.
Huwag kayo puro church, puro church. Hingi ka ng hingi. Papuntahin mo ako sa church. I understand this. Sometimes you have to ask. Pero makakahingi ka lang kung meron kang credit. Kung wala kang credit, hingi ka ng hingi. Ano yan? Utang tawag dyan. Pagka nakita nilang mahusay ka sa trabaho, ngayon pwede mo sabihin, ma'am, may service po kami sa Thursday. Pwede pong pumunta. Nagawa ko na po lahat ng trabaho. Ngayon pwede. Kasi nagawa mo, dapat mong gawin. Sabi mo sa katabi mo, maging mahusay ka. Maging mahusay. Huwag mong pinturahan eh. Lesson 1. Lesson 2. Anong naintindihan natin? Kung alam mong mahusay ang iyong trabaho, bakit ka magtatrabaho para sa mga alipin? Kasi sabi kanina, kilala mo ba? Alam mo ba kung kanino nagtatrabaho yung mga mahuhusay? Sabi niya, nagtatrabaho sila sa mga hari, hindi sa alipin. Now, para sa inyo naman na mahusay, kapag ikaw ay mahusay na sa trabaho, hindi mo tatanggapin magtrabaho para sa alipin. Anong ibig ko sabihin alipin? Yung mga taong patapon. Hindi ka tatanggap ng mga trabahong hindi sa'yo. Bakit may mga naririnig tayo ng mga tao, pirma lang ng pirma ng kontrata? Kasi itong mga taong to walang standards. Bahala na, at least may trabaho. Yun ang reason kaya nauuwi sila sa mga employer na alipin, if you know what I mean. Mga employer na mabagsik talaga, mga employer na my goodness, singaw ng impyerno. Pero bakit? Kasi wala silang standards. Pero kung alam mo, ikaw ay mahusay, kaya mong makipag-deal. At kung sakali man, pay attention, kung sakali man na tratuhin ka ng pangit o ng mali, kapag ikaw mahusay, alam mo kung paano sumagot. Lalapit ka, sasabihin mo, can I speak with you? Please. Listen. I am trying my best to do everything that you ask me in the house. I'm doing everything. Even things that you don't ask, I do. Okay? All I ask you is to treat me properly. Now, if you don't like me, you can just let me go. But I don't accept this type of treatment. Because I am treating you in a proper way. I love your children. I am treating you with respect. And now you will treat me in the same way. You will treat me like this. Do you think it's fair? Do you think it's right? If your employer, you are working, ma'am, they're in your work, if your boss treats you like this, are you going to be happy? So please, I am giving my best, okay? Let's try to be, civil. If you don't need me anymore, please release me, let me go. For I don't love you. No, hindi yung gagawin nyo eh. I'm just saying. Sasabihin nyo, please, if you don't need my service anymore, you can let me go. But I don't accept to be treated like this because I don't treat people like this. So you see, kahit magsalita, alam mo, kasi alam mo, mahusay ka. Kapag ikaw hindi mahusay, wala kang ganyang tapang. Kahit ano tatanggapin mo, kahit alipinin ka, iiyak ka na lang. Kasi anong laban mo? Hindi ka nga mahusay. Wala kang laban. Manahimik ka, umiyak ka, yun lang magagawa mo. Pero pag mahusay ka, hindi ka pipirma ng kontratang walang kwenta. Kayo na pumipirma ng walang kwenta, yun ay dahil sa hindi mo alam kung sino ka. Listen sa sinasabi ko. Listen sa sinasabi ko. Kapag yung agency ninyo tinulak ka, hindi, pumirma ka. O sige po. Wala kang lakas ng loob na sabihin, bakit ako pipirma? Hindi yan yung gusto ko. Tingnan mo yung offer sa akin. Tingnan mo yung trato. Excuse me. Ma'am. How many helper did you already terminate? When was the last time so you terminate 3 already? Sabi niyo 3 daw. Ipapasok niyo ako sa ganyang trabaho. Kayo kaya magtrabaho. Alam mo. Kasi alam mo yung status mo. That's why, even sa sahod, how much is your salary? My salary is 10,000. My salary is like this. Bakit? Why? Sobrang taas. Ma'am, it's because my work is excellent. If you want my service, this is the salary I want. This is the salary I think I deserve. Now, if you want to find someone else, please go ahead. But I promise you, it will not be in the same way I work. Hindi yabang yon. Alam mo kung sino ka.
Pero pag ikaw hindi mahusay, anong sasabihin mo? Ang sahod mo na lang 2,000. Okay, okay. Ganyan talaga ang buhay. Ni wala kang lakas ng loob na magsabi, hindi po, paano 2,000? Sahod ko po ganito. Bakit? Because I'm not going to waste my time. My service, you will not find anywhere else. You can find other job. If you want, go ahead and find. If you need me, just call me. Okay? I'll be there. So you see, hindi ka desperado. Kasi alam mo, at ngayon yung mga employee, pag nakita, my goodness, iba to. Yung iba kong mga na-hire, mga iyakin, mga ito, alam niya kung sino siya. My goodness. Oh my, okay. Kasi nagpapasa ka ng confidence. Ang taong mahusay, ang dami niyang let's say protection sa sarili niya. At yan, hindi mo yan pwedeng pikein. Kapag yung tao hindi mahusay, lilitaw at lilitaw, hindi to magkukunwari. Iisipin mo, ay, alam ko na, technique yan, technique. Sabi ni Pastor, technique. Okay. Ay. And then pagka nagkuha ka sa trabaho, susubukan mong gawin yung sinasabi ko sa'yo, hindi mo magagawa. Pwede nyo subukan, hindi nyo magagawa. Bakit? Kasi peke. Pero kung ikaw ay mahusay, bakit ka magtatrabaho sa alipin? Pag inoferan ka ng agency mo ng ganitong trabaho, sasabihin mo, kayo po yung magtrabaho, hindi ako. Bakit? Matanda ka na. Matanda. Lolo mo, matanda. Listen, kayo po, agency. Kaya ko po kayo ginagamit para ilakad nyo yung papel ko, i-process, hindi para sabihin yung edad ko. Hindi ko po kayo ginagamit para meron na po akong kalendaryo. Kalendaryo po nagsasabi ng edad ko. Ang trabaho nyo, ilakad yung papel. Hindi nyo trabahong sabihin sa akin, matanda ako. Okay, ako matanda, ikaw mataba. Hindi. Wag niyo sabihin yun. I'm just saying. Wag niyong sabihin yun, okay? I'm just giving you example. But alam mo kung paano protektahan sarili mo. Matanda ka na. Paano matanda? Of course, hindi. Okay, matanda na ako, but I tell you this, ako ay matanda, pero ako ay bihasa sa trabaho. Mas magaling kaysa doon sa mga bago. So ma'am, you choose. You can either get a new one, younger one, but they cannot do what I can do. You choose. You want to save money? Go ahead, save money. But I tell you, the quality of my work is much better because I am older. You choose. Call me. If you... Yes or no? Pero yung mga hindi mahusay, pag sinabing matanda, ay oo nga, matanda. Kaya mong sagutin yung mga tao. Kasi alam mo, hindi yabang yan. Sa tingin ng mga maybe nanonood ngayon, iisipin nila, yabang, tinuturuan kayo ng pastor maging mayabang. Isipin nyo kung anong gusto nyo. I don't care. Yang confidence na yan ay nagmumula sa pagiging mahusay ng tao. Pag alam mong mahusay ka, hindi ka pabaya. That's why kailangang maging mahusay kayo. Pag mahusay ka, what happens? Nagiging matapang ka. Hindi pa palaaway, but matapang. Confident. Kapag mahusay ka, may standards ka. Ngayon, kung hindi ka mahusay, then manigas ka. Kasi walang... Anong ipaglalaban ng taong hindi mahusay? Right? Iyak ka na lang, mangisay ka dyan. Do you understand?